ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa unang linggo ng ating 40 araw na paghahanda. Sabihin niyo nga po ulit, paghahanda. Binibigyan ng diin sa mga panahong ito ng Kwaresma, 3 bagay. No? Nagsimula tayo nung Miyerkules ng Abo at sinabi sa atin yung 3 dapat natin na pagtuunan ng pansin sa mga panahong ito. Ang pag-aayuno, ang paglilimos, at ang pangatlo ay ang pananalangin. So, hindi natin kakayaning gawin ang dalawa, ang maglimos o magbigay o tumulong sa ating kapwa nang hindi tayo nagdarasal. Hindi rin natin magagawa ang mag-ayuno, lalo na yung magtiis ng kagutuman kung hindi tayo magdadasal. Kaya nga po, kung sakasakali sa mga panahong ito na ikaw ay nag-aayuno o nagugutom na, huwag agad-agad susunggab o kukuha o bibili ng makakain, kundi ang paanyaya, idaan mo sa panalangin. At bago ka makapagbigay, nawa ito ay gabay o bunga, di ba? Bunga ng iyong panalangin, ang iyong pagbibigay. Kasi yung i-detach mo sa iyong sarili, medyo magiging masakit din yon para sa iyong kalooban. Kung ibibigay ko ba ito o dapat sa akin lang ito, sarili ko lang ito. Ang kailangan mo dyan ay magdasal. Kasi doon papasok ang grasya ng Diyos.
na magawa natin yung mga bagay na nahihirapan tayong gawin, lalong-lalo na yung maging mabuti, hindi lang sa kapwa o hindi lang sa ating sarili, kundi maging sa ating kapwa. At ngayon, sa araw na ito, pinaalalahanan tayo ulit na sa ating pananalangin, dapat na huwag gagamit ng napakaraming salita. Simple lang naman, no? Sabi, kumbaga, ang tinuturo sa atin Jesus ay diretso na, direct to the point. Diretsahin mo ang Diyos. Huwag nang magpaligoy-ligoy pa. At hindi nga, no, sabi dito, maganda kasi yung huwag nang gumamit ng napakaraming salita na hindi naman sincere. Huwag nang magsalita. Huwag nang, kasi ang pananalangin ay pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, pakikipag-usap natin sa Diyos. Wala ito sa haba, no? Sa haba ng ating mga gustong sabihin, kundi kung ano ang nilalaman ng ating mga panalangin. Walang panalangin ang hindi nakakarating sa Diyos. Lahat ng panalangin lumalabas sa ating mga bibig na nanggagaling sa ating puso, naririnig yan ng Diyos at nauunawaan niya kung ano ang nilalaman nito. Kung ano talaga, no, yung gusto mong mangyari, yung gusto mong hingin. So, ulitin nga po, walang panalangin ang hindi napapakinggan o nakakarating sa pandinig ng Diyos. Yun nga lang, kadalasan, ang inaakala natin, hindi tayo tinutugon ng Diyos o hindi tayo pinakikinggan ng Diyos dahil hindi nangyayari ayon sa ating inaasahan ang ating ipinagdarasal o idinudulog sa Kanya. Pero wag mong isiping nag-aksaya ka ng panahon dahil hindi yan totoo. Patuloy nawa natin na idaan, no? Kahit hindi natin naintindihan ang nangyayari o kung hindi natin nauunawaan ang mga bagay sa buhay natin, idaan mo sa dasal. At ang dasal, ang pinakasimpleng paraan para sa ating pinakamahirap na problema. Ang panalangin, ang pinakasimpleng solusyon sa ating pinakamalalaking problema. Amen?